Magandang gabi, mga ka-amazing. Handa na ba kayong makinig sa isang kwentong tatagos sa inyong mga buto, magpapakilabot sa inyong laman, at titira sa inyong isipan hanggang sa inyong mga panaginip? Sa gabing ito, isasalaysay ko ang isang kwento ng takot at lagim, tungkol sa isang lungsod na binalot ng kadiliman at ng gutom na mga aswang. Ito ang lungsod ng San Bartolome, isang tahimik na syudad sa araw. Ngunit sa pagsapit ng gabi, nagiging pugad ng mga nilalang na hindi na dapat umiiral sa ating mundo. Dugo, laman, at sigaw ng takot ang bumabalot sa lansangan. Isa-isang naglalaho ang mga tao. Natatagpuan na lamang nagutay-gutay ang katawan, walang laman ang loob, at nakanganga sa walang hanggang sindak. Sa gitna ng kaguluhan, may iilang matatapang na tumayo laban sa mga aswang. Mga ordinaryong tao na walang ibang sandata kundi ang tapang, paniniwala at panalangin. Pero sapat ba ito para harapin ang lumalawak na kadiliman? Samahan ninyo akong kilalanin ang mga nilalang ng gabi at ang mga taong pilit na lumalaban sa kanila. Simulan na natin ang madilim na gabi sa lungsod ng mga aswang. Mga pangunahing tauhan, Inspektor Gabriel de Castro, ang matapang at matalinong investigador na unang nakadiskubre ng lagim na bumabalot sa San Bartolome. Aling Sabel, isang matandang manghuhula na may kakayahang makakita ng aswang sa kanilang tunay na anyo. Father Damian, isang pari na may lihim na misyon, puksain ang mga halimaw gamit ang sinaunang dasal at banal na tubig. Elena Cruz, isang dalagang napagbintangang aswang, ngunit isa palang binukot, isang tagapagmana ng sinaunang kapangyarihan laban sa masasamang nilalang. Ramon Mon Javier, isang mamamahayag na pilit binubunyag ang misteryo sa likod ng sunod-sunod na pagkawala ng mga tao. Julio at Mario, magkapatid na mangingisda na unang nakakita ng kakaibang nilalang sa ilog, mga aswang na nag-aanyong buhaya. Ang pamilya Villanueva, isang mayamang pamilya na may itinatagong lihim. Sila pala mismo ang nag-aalaga at nagpapakain sa mga aswang. Ka Efren, isang dating albularyo na nagtataglay ng sinaunang agimat laban sa mga halimaw. Lucio Luca Herrera, ang lider ng mga aswang, isang makapangyarihang nilalang na kayang magpalit ng anyo at linlangin ang kanyang mga biktima. Mira, ang pinakamatandang aswang sa lungsod, may kakayahang pumasok sa panaginip ng tao at gamitin ito upang pumatay. Simula ng lagim sa unang gabi ng taglagas, isang nakabibinging sigaw ang yumanig sa madilim na eskinita ng Barangay San Roque. Isang lalaking nakahandusay sa kalsada, walang mata, at wala ng laman ang dibdib. Sa tabi niya, may isang aninong dahan-dahang lumulubog sa dilim. May mahahabang kuko na bumabalot ng dugo at mga mata na parang apoy sa ilalim ng buwan. Ang bangkay ay kinilala bilang si Mang Ruben, isang karaniwang trabahador sa palengke. Ayon sa mga saksi, wala silang narinig na away o kahit anong komosyon, isang sigaw lang, tapos katahimikan. Nang dumating si Inspektor Gabriel de Castro, agad niyang napansin ang kakaibang sugat sa katawan ng biktima. Hindi ito gawa ng hayop, hindi rin gawa ng tao. Parang may kumain sa loob ng katawan ni Mang Ruben at sinipsip ang kanyang dugo. Sino ang may gawa nito? Tanong ni Gabriel habang tinitigan ang dugo ang bangkay. Sa likod niya, isang matandang babae ang lumapit. Si Aling Sabel. Gabriel, hindi mo dapat hinahanap kung sino ang pumatay. Bulong ng matanda. Mas dapat mong itanong, ilan sila? Dahan-dahang lumamig ang hangin. Sa di kalayuan, may nakita silang isang pares ng pulang mata na kumikinang sa dilim. At bago pa sila makatakbo, isang malakas na halakhak ang bumalot sa buong lungsod. Ang gabi ng lagim ay nagsimula na. Itutuloy, mga ka-amazing. Handa na ba kayo sa mas matitinding eksena? Marami pang madilim na lihim ang mabubunyag sa madilim na gabi sa lungsod ng mga aswang. Huwag kayong bibitaw.
Sapagkat sa mundong ito, hindi mo alam kung sino ang totoo mong kaibigan at sino ang may matatalas na ngipin na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para kalmutin ang iyong laman.